Di ka po yun kay daghag utang, bahalaghagard na sigig laban. Welcome back again to our mini vlog. Unang-una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga lovely guests na walang sawang sumuporta. Thank you so much po. Alam kong miss nyo na yung mga mini vlogs natin. Pasensya na ko ngayon lang ulit ako nakapag-upload. So eto, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapaganda natin dito sa The Island. At eto, panadalian tayong lumuwas para mamili ng mga kakulangan pa dito sa ating Full Glass Isla Cabana. Excited na rin para kami. Para sa inyo mga ma'am, sir, na makapag-staycation na dito. Alam kong excited na rin kayo. Huwag kayong mag-alala dahil tatapusin na natin yung pag-interior natin dito sa ating Full Glass Isla Cabana. At thank you pala sa mga na-meet ko dito sa pagluwas ko. Oo, bihira nga lang tayo makaluwas kasi lagi tayong busy sa ating Bumili farm. Na rin ako mga kakulangan at mga fresh fruits para sa ating cafe. At tama-tama dahil gutom na kami, may nadaanan nagtitinda ng fresh fruit shake and takoyaki. Sobrang namiss ko to. At nung makita ko, sila ma'am pala, yung regular guest namin sa The Island Nature Spring. O diba? Business supporting business. Thank you ma'am. Sobrang sarap po ng fruit shakes. At tamang-tama, duman din yung friend ko si Tata, Jennifer. At inaya ko naman siyang shake. At back to The Island Nature Spring. So, tuloy-tuloy pa rin yung ating program. At eto, may panibago tayong project. Dahil sa dumarami na nga yung season ng ating mga peacocks. Thank you, Lord. Kaya ito, pinalakihan ko na yung cage. Pinastilmating ko na yung malawak na space dito sa likod ng bamboo dining. Dahil eto nga, tanghali na. Yes, lang tayo dyan. At magpre-prepare na nga tayo ng food para sa ating mga guests. Ganun pala yun noon, nung unang panahon. Ibang guest ang pinag-prepare ko. Ngayon, totoong guest na ito. Makatarungang guest. At maraming salamat kila Ma'am Sir na nanggaling pang Maynila. Oh my gosh, sobrang fresh. Maraming salamat po sa inyong pagpasya. At sa wakas, today na rin dumating yung inaantay kong drop para dito sa ating tinatapos na Isla Cabana. At agad-agad ko naman itong pinakabit kay Kim para mai-offer na natin ito sa ating mga lovely guests na excited nang mag-staycation dito. Para sa mga karagdagang info, mag-message lang kayo sa aming page, The Island Nature Spring. Nagtataka kayo kung anong page sa Blue App. Doon kayo pwede mag-inquire, magpa-book. I-search lang The Island Nature Spring. So stay tuned for more photos and videos dito sa ating tinatapos na interior. Yung ating Isla Cabana. Kasi excited na rin ako mag-room tour dito. Yes, oo. Dapat pagkaabangan nyo yung ating room tour. May nag-suggest sa akin na maglagay ako ng mga signage, do not lean on the grass. Grass and glass. Napahiya na naman si Akla. Thank you po sa inyo sa pag-suggest. Mali naman tayo ito ng papahiya. Well, anyway, I'm so excited para sa ating room tour. Soon. Kaya ito muna, gusto ko muna pasalamanin lahat pumunta. I love you, mwah! Nothing beats a Jitsu holiday, and right now you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of 4. Paano pag bumaha, hindi ba maaabot yan? Sa maraming beses ng umulan, bumagyo, dito sa The Island Nature Spring, naaralan namin yung level ng tubig. Pero wag naman na sana mas tumaas pa dyan yung baha. Ini-level namin sa pinakamataas na level ng lupa na hindi naaabot ng baha base sa nasubaybayan namin dito. So far, mula noong pinagawa namin nung kahoy pa lang, hindi nga siya inaabot ng baha. At doon na kami nag-decide na palitan na ng concrete at gawin na nga itong Isla Cabana. At tamang-tama nga, check out lang ng aming guest. At eto, ipapakita ko sa inyo yung level ng baha. At habang ay magki-clearing kami, dahil nga may susunod pang guest na mag-staycation. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sir, dahil lilima po ang haligay ng ating Isla Cabana. Nagtataka nga yung iba, bakit daw dinamihan yung haligay? Yung pundasyon daw niya, ipanggusalin na. Hindi namin tinipid sa materyales at pabor na pabor din sa amin kasi medyo mabigat din yung glass na pina-install namin. At hindi rin namin tinanggal yung mga kahoy na magpo-protect sa malaking bato dito sa ilalim ng Isla Cabana. At hindi rin kami talaga pwedeng mag-concrete or maggawa ng mga riprap kasi yan ang pinagbabawal ng DENR. Para sa mga interested magpabook dito sa aming private campsite farm, message lang kayo sa aming page, The Island Nature Spring. Okay. So dahil nga temporary na muna nag-close yung The Island Nature Spring dahil sa masamang panahon at pagtaas ng tubig sa Batis, kami naman ito'y naghanap ng place kung saan merong bukas at pwedeng pag-staycation. So bago ang lahat, dahil nga nakakagutom ay nag-drive-thru na muna. At kasama namin yung The Island team. Yung iba nga lang hindi nakasama dahil hindi pumayag yung mga kanilang asawa. So pagkarating namin ng Burungan, agad-agad ako nakapagkita kay JC. Kung napanood nyo before kung paano kami nagkakilala yung JC. Nanonood kasi siya ng aking mga vlog, doon kami nagkakilala. Napansin ko na wala pala kayong
lagi ng mga tsinelas. Kaya dumana muna kami ng Novo dito na sa At sa Giwan. wakas, after nga ng how many hours na biyahe namin, nandito na kami sa Giwan. Nag-post kasi ako sa aking Blue Up at naghahanap Place ako ng na private na pwedeng pag-staycationan. So, dito ako napadpad sa Giwan Eastern Samar. So, 9:31 PM na kami nakarating dito sa Casa del Mar, Sulangan. Hello mga best! Shout out po sa mga taga Eastern Samar, lalo-lalo na dito sa Giwan kung meron. Maraming din salamat sa owner ng Casa del Mar, Sulangan na kahit na masama ang panahon, pinayagan niyo ako mag-staycation. At least sa pamamagitan nito, Makapagpahinga kami, makapag-unwind. At ang ganda ng staycation house. At thank you sa caretaker na nag-welcome sa amin. It's a private beachfront staycation house dito sa Sulangan, Giwan, Eastern Samar. And yay! Tuwan-tuwa nga si Miss Pacol at yung auntie ko, si Auntie Mimi. Kasama ko rin yung kapatid ni Kramer na si Reggie. Kasama rin si Jake, yung The Island Team, yung friend namin si Jake, si Mami Ford, and si Daddy Ford. At ayun, after ng kainan, natulog na muna kasi sa sobrang haba ng Sana all biyahe. natutulog at daming gold. At Bukas na lang namin i-enjoy yun ng beach. Okay, see you again sa part 2. So, ito na yung part 2 at day 2 namin dito sa Giwan Eastern Samar. Buti na lang today, medyo umu-okay na yung panahon. Medyo hindi na ganun kalakas Pero yung hangin. napansin ko lang ang daming lumot at ang daming seagrass sa Dala nga siguro ng malakas na hangin sa baybayin. So, isa-isa na nga kaming gumising para i-enjoy yung ating araw. Ito kasi yung yung last day namin dito sa Giwan Eastern Samar. Para simula ng very productive Pumunta day. na kaagad kami sa fish fort dito sa Sulangan. Para makapamasyal na rin dito. Makabili ng sariwang isda at tuyo. Balita ko masarap daw yung tuyo nila Kaso dito. nga lang, bad timing nga talaga. Kasi sa sobrang sama ng panahon, isa lang yung nagtitinda Agad-agad ng isda. naman kaming bumili para matikman ang sariwang isda ng Giwan Eastern Samar. At nagkatuwaan na nga habang nagluluto ng almusal. Thank God sa araw na to. Sobrang saya. Kain tayo. Marinig mo lang din ko mong isipin na babalik ang pahingin natin sarili natin kalawakan. Halika na, halika na. At hindi nga rin nagpakabog si Miss Paco. Go, Paco! Niyanig din tayo ng balakang ni Kramer. Sinimulan na nga naming magtampisa. Yung mga ganitong pagkakataon, kung kailan may bad weather, hindi naman sa naghihingi ako ng bad weather, guys, ha? Kung kailan may bad weather, dun lang kami nakakapagpahinga. Shout out sa mga nagrarun ng resort business. Relate kayo. Dun lang may pahinga kung kailan may bad weather. Sensya na kailangan ko lang i-fast forward to kasi para hindi tayo makaburay. Thank you sa pag-accommodate sa amin, Casa del Mar. Daan muna tayo ng Burungan. Doon na tayo mag-lunch sa Star Village. At dahil nag-invite yung friend ko si JC, dadaan tayo ngayon sa Star Village dito sa Burungan, Eastern Samar. At namanghari ako dito kay sister kasi meron siyang pinaparent na mga private cottages. Dito pwede kayo mag-overnight and mag-staycation. At kinandahan na namin ng advance si Jake dahil nalalapit na yung kanyang Tuwan-tuwa ako dito sa Eastern Samar kasi napansin ko sobrang linis ng dagat nila, ang gaganda ng mga kalsada nila dito. At ipinasyal na nga ako ng friend ko dito sa 2 cottages na pinaparent. At sobrang mura lang, may video okay pa. Talaga nasulit namin yung aming saglitang travel dito sa Eastern Samar. Maraming salamat, boss!
puro gastos yung nakikita kong post. May naiipon pa kayang kita nyo dyan. Siguro million kinikita nyo isang buwan kasi puro renovation. Sa totoo lang, wala pa talagang ROI. Or return of investment. Magdilang anghel ka sana kasi wish ko rin kumita ng million. So kaya naman wag kayo mag-skip ads para kumita tayo ng million. Alam niyo, sa totoo lang, sa ganitong klaseng business, pinasok ko talaga. Lalo na nature yung aking concept. Sobrang taas na maintenance, lalo na sa native materials. Halos every year or few months lang, papalitan kasi ang bilis mabulok ng mga native materials. Lalo na pag naloko or pag na-deliveran ka na hindi magandang materials, few months lang, bulok na kagad. Kagaya nga ng kugon, nipa at kawayan, pag na-deliveran ka na hindi pa magulang, mabilis mabulok, kaya papalitan na naman. And of course, expenses din sa manpower kasi hindi naman namin kakayanin kung kami-kami para mas mabigay pa namin yung good service na deserve ng mga guests natin. Lalo na sa mga masasamang panahon, after baha, kailangan ko ng maraming manpower para mag-clearing ng buong palibot ng The Island Nature Spring. Para sa mga hindi nakakaalam, yung The Island Nature Spring ay napapalibutan ng mini waterfalls. Tulungan ng lahat, mag-clearing ng tubig, mag-clearing ng land, magwalis ng palibot ng The Island Nature Spring, mag-clearing ng rooms. Teamwork ba? Nakaka-proud nga itong ating The Island team kasi merong newly grad automotive. Nag-aantay pa kasi ng mga kumpleto yung mga papers niya para makapag-apply. Nag-aantay na lang ng license ng pagiging guard. Meron namang working student at meron ding nag-stop na muna this year para mag-ipon. Para sa next enrollment, meron na siyang mahuhugot. Nagsa-sideline na muna sila para wala silang tinitenggang oras o diba? Sobrang nakaka-proud kasi pag may extra din sila, itinutulong sa kanilang mga parents. Diba? Lahat kaming nagtatrabaho dito sa The Island Nature Spring ay may mga kanya-kanyang kwento. Kaya nga today, it's a general cleaning Bisaya naman katini. General cleaning day. Kasi ilang araw din kami ng bakasyon, kaya today, manlalaba ng mga akla. Kailangan bago pa dumating ang ating mga guest ay presentable na yung ating private campsite farm. Kaya i-share mo nang i-share yung vlog na to para mapuno yung The Island Nature Spring kasi hindi lang kami yung sinusuportahan ninyo, pati na rin yung mga taong bumubuo ang buong The Island team. Mula sa mga karpentero, sa manpower, sa mga tagalaba ng mga beddings ninyo, mga monsters, sa mga guards, sa mga cook and barista, and manager. Thank you so much in advance for supporting The Island Nature Spring. Nawindang talaga ako dito sa pantalan namin or Pier 1234. Pier 5. Kasi kakailan lang ay napalitan na ito at ngayon papalitan na ulit. Ang bilis mabulok. Sa susunod talaga gawin ko lang itong pantalan. Mabilis na lang mabulok pag mga kukulamber lang. Hayaan mo. Kapag ipon-ipon tayo ng pondo tayo, gawin na natin yung stainless. Sa ganitong klaseng business, kailangan talaga happy ka. Happy ka sa ginagawa mo. Kailangan buurin ng kasi baka mabuisit ka pag rainy season na. Isisulan lang ang ganitong klaseng business. Kaya yung mga entitled dyan ang pag-aaral dito, tinataray-tarayan ako. Kaya may ng award na. Hindi mo alam ang struggle. Please, always be kind for no reason. Ako pa naman, kaya may limak akday. Kaya kung anon approach ako, dahil nawawara ka karakter. Nagiging maldita din. Okay, see you again.